nang likhain po ng Diyos ang lahat ng bagay, doon sa creation, di ba? Unang 6 na araw, nilikha niya ang lahat. Pang-6 na araw na nilikha ng Diyos ang tao. Pagkatapos ng likhain ng tao, sabi ng Diyos, sa kanyang nilikha, siya'y nalugod, siya'y nagalak, siya'y natuwa. Sabi niya, it was very good. Then later on, sa sumunod na chapter, sabi niya, hindi mabuti. Ano itong hindi mabuti? Eh, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Sabi niya, it was very good eh. Ang hindi pala sinasabi palang hindi mabuti para sa tao na mag-isa lang siya. Hindi mabuti na wala siyang kasama, kaya ginawa ng Diyos si Eva. Pinatulog si Adan at hinugod sa tadyang, humugot ng tadyang at ginawa niya si Eva. So ito po talaga ang design ng Diyos sa tao na hindi siya mag-iisa. Dahil po ng Diyos na ang tao ay may kasama. Kaya po tayo, sa buhay po natin, parang mas okay ang pamumuhay kapag meron tayong kasama. Lalo na pag meron tayong kapartner or pamilya. Di ba? Ang tao po ay social being. Hindi siya nalulugod kapag siya po ay nag-iisa. Kaya no man is an island. Sa karanasan po natin, medyo naging mahirap. Dahil halimbawa po sa mga nagtatrabaho, ilang puntaw ka na sa trabaho mo, araw-araw, yun yung ginagawa mo, yun yung routine mo. Tapos all of a sudden, pinalockdown na lahat. March 2020. Walang makapasok sa trabaho, walang sa mga estudyante, di ba? 10 buwan, magkakasama ang estudyante sa loob ng 1 taon, pero all of a sudden, stop lahat. No? Maraming nagkaroon po ng problema sa pag-iisip dahil nalayo, nawalay. Dahil hindi po talaga ito mabuti para sa atin. Alam niyo ako, nakikita ko lang po nung nagka-pandemic. Isa sa mga, may mga mabuting binulot naman po ang pandemic, di po ba? Bawa sa bahay, yung mga gala ng gala, yung alis ng alis, nasa bahay lang magkakasama, no? Yung mga hindi nag-uusap sa bahay, walang magawa. Mahigit na sila 1 taon nakakulong, nag-uusap na sigurado yan. Eh, somehow talaga po, yung pandemic, yung pagkakawalay, talagang dumami po ang cases po ng mental health problems ng panahon po ng pandemya, lalo na po sa mga estudyante. Kasi po yung ibang mga estudyante hindi makakuha ng kalakasan sa loob ng bahay, kumukuha sila ng kaaliwan, kalakasan sa mga kaklase, sa mga kaibigan, and then pumasok ang pandemya. Hindi po sila nagkaroon. So talaga po merong idinudulot na hindi mabuti kapag ang isang tao ay nawalay o nahiwalay. Okay? Kaya po ito, sa topic ko ngayon, nais ko rin tignan dahil sa Bible po, may mga tao talaga na dumanas ng sakit, lungkot at hirap dahil sila po ay nawalay. Kung alam niyo po ang istorya ni Job, di po ba? Si Job po ay napakayaman, buting tao, natubig siya sa harapan ng Diyos, pero alam na sa atin, sinubok po siya. Naubos ang lahat ng kanyang anak. Tayo po, kung mamatayan po tayo ng isang anak, yung sakit, hirap, at lungkot na daranasin mo, mamatay-matay ka na sa lungkot. Kung hindi ka man mamatay-matay, mabaliw-baliw ka na sa lungkot para sa isang anak na mamamatay. What more kung 2, what more kung 3, what more kung lahat ng anak mo ay mamatay. Yun po ang dinanas ni Job. Yung hirap na dinanas niya nang naubos ang kanyang mga anak. May natira nga yung kanyang asawa, napakabungangera naman. Kung ano-anong sinasabi sa kanya, sumpa mo na yan, Diyos na yan. Mamatay ka na. Wala naman sinabi si Diyos, sana ikaw na lang naman, hindi lang yung mga anak ko. Wala naman sinabi niya noon, ano? Pero sa Bible po, may mga, halimbawa si Elias, pagkatapos po niyang matalo yung mga propeta ni Baal, 400 mahigit po yun. O nung nalaman niya na hinahanting na siya ni Queen Jezebel, na-depress na siya. Nag-iisa siyang namumuhay, nagtango siya. Halos masiraan na siya ng bayan. Hindi po talaga mabuti para sa isang tao na mawalay sa kanyang pamilya o sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan.
Tayo po, kapag tayo po, nagkawatak-watak tayo, di ba? Ang hirap, ang lungkot, ang sakit. Yung iba talagang dadalhin ng ilang taon. Yung iba dadalhin ng ilang pung taon yung lungkot na dulot ng pagkakahiwalay, ng hindi pagkakasama. Ngayon po, yung ating pong talata, mga talata na binasa kanina, ay ang sulat po ni Paul kay Timothy. Ang title nga po dito sa Bible natin ay mga personal na tagubilin ni Pablo. Pero nung sinulat po ito ni Pablo, naroon po siya sa kulungan sa Roma. Okay? Nandun siya sa kulungan sa Roma at wala na po siyang kasama. Si Pablo po ay naglalakbay po siya. Kung titignan po natin sa Acts, meron siyang 3 paglalayag. 3 beses po siyang nagbiyahe at may mga katuwang siya sa mga gawain ng Panginoon. Pero dumating siya dun sa punto na wala na siyang kasama. Sabi niya, iniwan na ako. Okay? So, ang title po natin ay God comforts in the pain of disconnection. Yung kalungkutan ay dinudulot ng ikay mawalay o mahiwalay, saan ka makakakuha ng kaaliwan? Walang iba, kundi sa Panginoong Jesus lamang. Amen. Diba? Kung titignan po natin yung track record ni Apostol Pablo, napakasipag po niyang apostol. Piruin niyo, mahigit kalahati o halos kalahati ng New Testament siya ang sumulat. Mula nang nakilala niya ang Panginoong Jesus dun sa aklat ng Gawa, chapter 9, nung nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, simula nun, wala na siyang ibang passion, wala na siyang ibang gustong gawin, kundi mapapurihan, malugod, maipahagi ang salita ng Panginoon. Kaya kahit na may mga banta sa buhay niya, may mga karanasan siya na halos yung kamatay niya, nagpatuloy siya na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Wala siyang ibang passion kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung nung una, nangahanting siya ng mga tao, ng mga mananampalataya upang ipakulong, ipapatay, dahil sila ay tagasunod ni Kristo. Pero kalauna, nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng turnaround ang kanyang buhay. Nangahanting pa rin siya, pero ang hinahanting niya na yung mga tao walang relasyon sa Diyos at ipinapakilala niya si Kristo. Hindi po siya nanatili sa Jerusalem, bagkus siya po ay humayo ng humayo. Kaya siya po ang tinatawag na apostle to the Gentiles. Okay? Kung titignan natin na gano'n yung kanyang track record, tapos sa ending ng kanyang buhay, nakakulong siya, walang kasama, hirap na hirap, ang sasabihin natin, parang napaka-unfair naman ito. Sa isang tapat na lingkod ng Diyos, na ganitong magiging ending ng buhay ko, it's unfair. Pero para sa Panginoon po, hindi natin maki-question kung ano kanyang panukala eh. Anong kanyang layunin sa buhay natin. Kung ito ang kanyang kalooban para mapapurihan siya, maluwalhati ang kanyang pangalan, ipinapahintulot niya po yan. Minsan kahit sa buhay natin, ikaw naman na palataya ka. Alam mo na tapat ka. Alam mo na mahal mo ang Panginoon. Pero maaaring dumanas ka ng masakit, mapait, malungkot, mahirap na bagay sa mundo na ito. Hindi mo masasabi na, Lord, bakit naman gano'n? No. Ipinahintulot ng Panginoon yan to glorify His name. Okay? It will never be unfair if it is the Lord's will sa buhay ni Pablo o sa buhay ng sinaman sa atin. Okay? So ito pong 2 Timothy ang kauli-huli ang sulat ni Paul bago po siya mamatay. Kaya nandito na yung kanyang mga huling habilin at minsan may mga binanggit po dito na para sa atin parang wala namang significance. Bakit yun? Pati yung balabal niya, yung pangginaw niya na dalhin daw ni Timothy. Pero may importance po yan. Kasi personal po yan. Pinahintulot po ng Panginoon na nandyan yan dahil may kahalagahan din po. Okay? So tingnan po natin yung mga talata sa chapter 4, verse 9 to 18. Pagsikapan mo makapunta rito sa lalong madaling panahon dahil iniwan na ako ni Demas at nagpunta na siya sa Thessalonica. Inawanan niya ako dahil sa
mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito nasa Dalmacia. Si Lucas lang ang kasama ko. Kaya isama mo rin si Marcos kapag punta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Si Tychicus naman, pinapunta ko sa Efeso. Okay. So dito po sa verse 9 hanggang 12, binanggit ni Paul yung kanyang mga kaibigan, mga pangalan ng kanyang mga kaibigan na inaasahan niya na sana makasama niya hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Kaso nabanggit niya si Demas, iniwan na siya, at yung ibang mga kapatid naman ay maaaring nasa misyon, maaaring may mga ginagawa sila. Kasi hindi naman po binanggit sa talata kung bakit hindi nila kasama si Apostol Pablo. So unawain po natin yung kanyang damdamin na hinahanap niya yung kanyang mga malalapit na kaibigan, mga malalapit na kamanggagawa na wala sa tabi niya sa mga panahon na siya'y hirap na hirap doon sa kulungan. By the way, mga kapatid, ano po, kung i-imagine po natin yung kulungan, napakahirap pong imagine yung kulungan noon sa Roma kesa sa mga alam nating kulungan ngayon. Di ba? Sa Pilipinas, lalo sa Maynila, ang kulungan po doon, yung kwarto, yung selda na para sa 20 katao, ang nagkakasya po, pinagpipilitan halos 200 tao. Para sa atin, masaklap na po yun. Pero hindi po ang saklap ng kulungan ni Pablo doon sa Roma. Sabi nga po nila, sa sobrang lala po ng kalagayan ng mga nakakulong doon, kasi doon, sila po'y nakagapos pa eh. Tapos may kahoy na nakaipit sa kanilang mga paa. And sa lala ng kanilang sitwasyon po, yung mga nakakulong po doon sa kulungan ay malayang-malayang kainin ng mga daga habang nabubuhay pa. Ganun po kalala ang sitwasyon. So, yung hirap ng kalooban ni Pablo, yung sinhi ng kanyang damdamin na hinahanap niya yung mga kaibigan, mga kapatid, ay talagang maintindihan natin na bakit gano'n na lang yung kanyang pangumuligat na hindi na sila kasama. Okay? Kahit po sa chapter 1 pa lang, binanggit niya na may dalawang kaibigan siya na inabandona na rin po siya bukod dito sa mga binanggit sa chapter 4. Sa buhay po natin, sa present, sa reality po natin, ibawa po sa pamilya. Yung broken marriage po, napakasakit po yan. Lalo na po sa mga babae. Pero madalas po ang pinaka-nahihirapan sa broken marriage, yung maghihiwalay yung asawa, ang nagdudusa yung mga anak. Tama po, Ang pakahirap po na magkaroon ng pagkakahiwalay, ng pagkakawalay. Kaya nga po nung sinabi ko sa simula kanina, hindi po talaga dinais ng Diyos. Nung si Adan nga, nilikha niya, sabi niya, hindi mabuti. Ang tao ay nag-iisa. Okay. So ito si Pablo, yung kanyang nararanasan po. Talagang hirap ng kalooban niya, malungkot talaga. Kaya sinulatan niya si Timothy, agad-agad, sabi niya, parang nagmamakaawa siya. Timothy, sige na, bilisan, pumunta ka na rito. Ang lakbayan naman po nun, wala namang aeroplano, wala namang mabilis na kotse eh. Most of the time, kung hindi makabayo, lakad. So yung pinapupunta niya si Timothy, mas malamang mapaparko yun o pero hindi agad-agad siya mapupuntahan. Sabi niya, isama mo si Marcos. Alam niyo ba kung sino si Marcos? Yung sumulat po ng Gospel of Mark. Yun po si Marcos. Siya rin po yung kanilang kasama ni Barnabas na medyo nagkagalit po si Barnabas at saka si Pablo. Kaya po nung sila po yung maglayag ulit, naghiwalay sila ng landas. Dahil dito kay Marcos. Sabi kasi ni Barnabas, isama natin si Marcos. Sabi ni Pablo, huwag tayo, iwan tayo yan eh. Huwag natin isama yan. Ito si Barnabas, sinabigyan ng second chance si Marcos, kaya sinama niya sa kanyang sariling biyahe. Ito naman si Pablo, may sarili na rin siya. Pero at the end of his life, hindi niya binaliwala. Andun yung kanyang pagpapahalaga sa naging contribution ni Marcos dun sa kanilang mga naging mission. Okay? Kaya, hinihiling ni Pablo na isama ni Timothy si Marcos kapag pinuntahan siya dun sa Roma. Sa verse 30 naman po, pagpunta mo rito, idalhin mo ang balabal. Ang balabal ko, na iniwan ko kay Carpo sa Troas.
Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. Napakasama na ginawa sa akin ng pantay na si Alexander. Ang Panginoon ang bahalang magparusa sa kanya. Ayaw sa kanya ginawa. Mag-ingat ka rin. Dahil sinasaluhan niya ng gusto ang mga pinangaral natin. Walang sumama sa aking unang paglilitis. Iniwan ako ng lahat. Patawarin sana sila ng Diyos. So yung kanya pong kalungkutan na iniwan na siya ng lahat. Wala man lang, usually po kasi pagka merong kaso, may hearing, meron pong kapamilya na pumupunta. Siyempre, suporta or comfort during hearing. Pero sa po, sabi niya, wala ako. Iniwan ako ng lahat. Okay? Sabi niya, dalhin mo yung aking balabal. Kasi po, ina-anticipate na ni Paul dahil darating na yung taglamig, hindi siya makakasurvive doon sa loob ng kulungan. Kasi sobrang lamig. Ay niya pinadala niya kay Timothy yung kanyang balabal. Higit lalo, yung mga importanteng bagay sa kanya, yung mga aklat. Yung mga aklat naman nun, hindi katulad ng book natin, yung mga scroll, mga balumbol yari sa balat ng hayop. Pero kay Pablo po, napaka-importante yan. Kaya sabi niya, dalhin mo yung aking mga aklat, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. Kasi po si Pablo, mahilig po siya dito sa mulat. Kaya, nais niya na habang siya nakakulong doon sa Roma, ay nandun yung kanyang mga gamit. Okay? Ito naman si Alexander, ay hindi rin naging malinaw yung identity kung sino ito na si Alexander na sinasabi niya na sinasalungat yung kanilang mga salita, yung kanilang mga ipinapamahaling mabuting balita. Maaaring itong Alexander na ito ay kasama nila, pero deep inside, hindi pala niya gusto yung ipinapamahaling salita ng Diyos nila Pablo. Kaya po sa ibang komentary, tinuturing po itong si Alexander na kung si Jesus Christ po, kasama yung mga apostol niya, may isang Judas, di po ba? Si Pablo po, kasama niya sa kanyang misyon, sa kanyang paghayo, may isang Judas din. Ito walang iba kundi si Alexander. Okay, pero hindi po talaga naging malinaw kung sino itong Alexander na to. Ang description lang sa kanya ay ito ay isang panday. Okay? So, dun sa huli, yung masidhing ng dami ni Pablo, iniwan ako ng lahat. Wala na siyang kasama. Walang sumama. Yung unang hearing, sabi niya, patawarin sana sila ng Diyos. Sa verse 17, ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas para may pahayag ko ng gusto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Ililigtas niya ako sa tiyak na kamatayan, ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. So, sa kabila ng pait, lungkot at sakit ng kalooban na nararamdaman ni Pablo na ibinulalas niya doon sa verse 19 hanggang sa 16, saan siya kumuha ng kalakasan? Saan siya kumuha ng kaaliwan? Walang iba kundi sa presensya, sa katapatan ng Panginoon. Dahil alam ni Pablo, hindi pinapangaral niya kung gaano kabuti ang Diyos eh. Kaya sa kanya mismo, sa kanyang karanasan, wala siyang ibang pwedeng paghugutan. Liban sa alam niya, kilala niya ang ating Panginoon. Alam niya yung ipinangako ng Panginoong Hesus. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa Great Commission, di ba? Umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at ituro niyo sa kanila ang mga bagay na itinuro ko sa inyo at ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas na panahon. So ito'y alam ni Pablo na ipinangako ng Panginoong Hesus na hindi niya iiwanan ang kanyang mga hinirang. Alam ni Pablo na ang banal na Espiritu ay kasama niya sa hirap na ito. Alam ni Pablo na tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Kaya sabi niya, hindi ako iniwan ng Panginoon. Maaari, no? Sabi niya dun sa trial, dun sa hearing, iniwan ako ng lahat, wala man sumama sa akin.
pero alam niya ang Panginoong Diyos ay nandoon sa loob ng korte na yon, nakasama niya ang Panginoon habang siya nililinis. Ganun po ang mindset ni Pablo kung gaano nakakilala ang Panginoon. Tayo mga mananampalataya, dapat ganun din tayo. Maraming bagay na nangyayari sa atin na nakakaiyak talaga. Pero yung iba nangyayari, sila nasasabi, Lord, bakit ganun? Parang hindi mo naman ako mahal. Parang hindi naman ako importante sa iyo, Lord. Parang walang saysay sa iyo mga pinaggagawa kong paglilingkod sa iyo, Lord. Ganun lang nasasabi ng iba. Pero hindi dapat ganun. Minsan, pinapahintulot ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay natin. Pinapahintulot niya yung mga mapapataklang karanasan. Kasi nais niya na mas lalo tayo magdepende sa Kanya. Dahil yung mga bagay na yan, ginagamit ng Panginoon yan upang lalong tumindi, lalong lumalim yung ating pananampalataya sa Kanya. Lalong tumatag yung ating pagtitiwala sa kung anong kaya niyang gawin sa buhay natin. Dito po may mga verse po ako na inilagay. Itong mga talata po na ito ay makikita natin na isinulat ni Pablo, yung isa dyan. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong dala kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa gayon, ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. All the more na mahina ka, all the more na powerful ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi ni Paul, mas lalo niya yung ginagagalak na siya'y mahina kasi mas mararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ito po, yung Hebrews chapter 35, lagi po natin ginagamit yan. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Ano mang bigat, ano mang saklap ng mga nangyari. Kapusin ka man sa material. Alam mo, tapat ang Panginoon, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Diba? Lahat po tayo na wala ng hanap buhay, trabaho ng pandemic. Meron po ba sa inyo hindi kumain ng 3 beses sa isang araw? Wala. Minsan naging 5 pa at 6 pa ang kain sa isang araw during pandemic. Kasi po tapat ang Panginoon at mabuti siya. Ang mga ibon nga, pinakakain niya. Tayo ba kaya? Okay? So ang Panginoon po ay napakabuti. Ganon po siya kakilala ni Pablo. Sabi doon sa aklat ng mga awit, chapter 27, verse 10, iwanan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Napakaganda po yung mga talata na yan. Ilan lang po yan? Napakaraming talata po na nagpapakita ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Na maasahan natin siya in trying times. O saan po pinakamadilim, pinakamasaklap, pinakasadsad ka na bahagi ng buhay mo, andun ang Panginoon. Hindi kanya iwan, hindi kanya pababayaan. Okay? So, nung si Pablo po ay nililitis, no? Dito po, kasi bakit ba siya nasa Roma? Nag-demand po siya na makausap ang emperador, Kaya po, nung kanyang kaharap ang emperador, alam po ni Pablo na kasama niya ang Panginoong Diyos. Nakatitiyak si Pablo. Na dahil sa biyaya ng Panginoon, itong mga masasakit, mahihirap, malulungkot na ito, mapagtatagumpayan. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 16 verse 32, iwanan man ninyo akong lahat. At dumating na nga yung panahon na yun na magkakawatak-watak tayo. Iwanan man ninyo akong lahat, kung sabi ng Panginoong Hesus. Pero kasama ko ang Ama. Ganun po. Si Jesus Christ po, nung siya iniwan ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga apostol, alam niya, kasama niya ang Ama. Isa lang naman po ang ating Diyos, Ama. Hindi po siya nagbabago. Yung buhay po ng tao, mga kapatid, ano rin po yan eh. Binubuo rin po ng separation at disconnection. Alam niyo po yun. Tignan niyo po ang mga nanay po, ilang buwan po ninyong dinala ang baby sa tiyan? Siyam.
Then all of a sudden, pagdating ng 9 months, luwal na. Wala na siya sa loob mo. Pero siyempre, kapiling mo pa rin. Pero iba pa rin yung nasa loob. Pero siyempre, yun talaga yung cycle of life. Wala yun. Pag yung anak po natin, medyo lumalaki na, ano kasunod niyan? Babawasan na yung oras niyan. Magkakaroon na yan ng mga kaibigan, yung mga barkada. Minsan, dati, nasa loob lang sila ng bahay, 24/7, kasama mo, pero kapag medyo lumalaki na yan, mawawalay na sa iyan. Unti-unti. Hindi man totally lalayasan ka, pero nababawasan yung togetherness mo. Tama. Tapos pag talagang medyo malaki na, kaya ng tumayo, halos wala ng panahon sa'yo bilang magulang. Masakit yan para sa ating mga magulang. Tama po. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga lolo't lola, ini-spoil ng apo. Kasi ang tagal nilang nangulila sa anak nila na nawalay sa kanila. Tama po. Kaya pag yung bata lumaki sa lolo't lola, patay ka. I-spoil yan. Ibibigay ni lolo't lola yan. Kasi nagdana siya ng pain of disconnection sa kanyang anak. No? Ito pa yung pinakamalala, pinakamasakit, yung malala, masakit. Kasi mabuting bagay. Kapag yung anak po natin, nag-asawa na. Lalo na kapag yung anak natin, sinunod ang Biblia. Ano yun? Iwan ang ama at ina, magsama kayo mag-asawa. Kaya po yung ibang mga magulang, sino na lang kasama sa bahay? Sila na lang dalawa. Masaklap pa, pag namatay pa yung isa, mag-isa na lang sa bahay. Kasi yung anak, nagkanya-kanyang buhay na. Okay? Pero yung pinakamasakit po sa lahat, yung pagkakahiwalay ng kamatayan. So, yan po yung pinakamahirap na emotion na i-deal ng tao. Yung separation of parents. Yung ating pong pagkakalikha. Actually, kasi nilikha po ng Diyos ang tao. Immortal si Elon Adan. Kaya lang dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng kamatayan. Ngayon, kaya po ang emotion ng tao pagdating sa kamatayan ng mahal sa buhay, sobrang bigat, sobrang hirap i-handle. Kaya po yung iba, ewan po kung nakakabalita kayong gano'n, yung iba po halimbawa mag-asawa, 50 taon na mag-asawa, tapos namatay yung isa. Ano nangyayari dun sa naiwan? Minsan ilang buwan lang sumusunod. Kasi hindi kinakaya yung lungkot ng pag-iisa. Hindi kinakaya yung pain of disconnection. Nagiging isolated ka wala ka ng iba Lalo na kung talagang, iba yung pagsasama niyo mag-asawa ng 50 taon, talagang sobrang, parang araw-araw, honeymoon lang Pero biglang all of a sudden, mamamatay yung isa. Napakahirap. Kaya yung iba yung pinamamatay, yung tindi ng lungkot, sumusunod na ekana sa kanyang asawa. Okay? Kaya na po nabanggit ko nung ang Panginoong Isus po iwan ng kanyang mga alagad. Masakit din sa kanya yun. Kasi, biruin mo 3 years po nag-ministry ang Panginoong Isus. Kasama niya sila. Itong 12 na to, di ba? Pero nung isang gabi, nagkaroon ng kagipitan. Anong ginawa niyo? Una-una pala, bago dumating yung gabi ng kagipitan na to, si Judas. Anong ginawa? Ibinenta siya. Sa halagang 30 piasong pila. Si Pedro. Uy, di ba kasama ka ni Jesus na yan? Hindi ko siya kilala. Pangalawa, di ba kasama ka ng Jesus na yan? Hindi ko kilala ang tao yan. Pangatlo, sabi niya, di ba taga-Galilea kami, kasama ka ni Jesus Hindi ko siya kilala, mamatay man ako. Tapos biglang tumilaok yun. Ganun kasakit po yung ginawa ng mga alagad o ng mga apostol sa Panginoong Jesus. Masakit po yun kasi magkakaibigan. Tinuring niya sila mga kapatid, tinuring niya sila mga kaibigan, pero ganun na ginawa sa anak. Si Pedro at saka si Judas lang ito. Yung iba pa na, nagpulasan nung dinakip si Jesus Christ dun sa Garden of Gethsemane. So, ang sakit po nang nangyari sa Panginoon. Pero sabi ko nga kanina, anong kaaliwan ng Panginoong Jesus? Iliwan man ninyo akong lahat, kasama ko ang aking anak. Okay? Ngayon po, bakit kinakailangan ng ating Panginoong Yesus danasin yan?
na mahiwalay sa mga kaibigan. Iwan ang kanyang mga kaibigan. Yung isang gabi na yun na nagkagipitan, na siya itinakip, binugbog, pinahirapan, hanggang siya ipako sa krus. Tinanggap niyang lahat yan. Yung sakit na yan, yung lungkot na yan. Bakit? Isang bagay lang naman. Dahil gusto niya tayong maligtas. Gusto po ng ating Panginoong Hesus na matubos tayo sa tiyak na kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po pinili niya na ialay ang kanyang sariling buhay bilang kabayaran na hindi na tayo ang dumanas ng purot ng Diyos, ng parusa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Walang iba, kundi ang anak na lang ang gumawa nito para sa atin. Anong layunin niya? Ang layunin ng Panginoong Hesus para ako, ikaw na makasalanan ay hindi mo maranasan yung habang panahon na mahiwalay ka sa Diyos. Dahil ang pagpunta po sa impyerno, eternal punishment, it is also eternal separation from God. Yan po yung pinakaayaw na mangyari ng Diyos. Yung nangyari kay Pablo, nawalay siya sa kanyang mga kaibigan. Pero at the end of it, umuwi siya sa piling ng Panginoon. Kaya ang tao na walang relasyon sa Panginoong Hesus, ang tao na hindi sumampalataya kay Kristo, hindi siya tinanggap bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi pinaniwalaan ang kamatayan ng Panginoong Hesus, pagkalibing at muling pagkabuhay. Anong daranasin niya? Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Yung pinakamahirap at pinakamalungkot na mangyayari sa isang nilalang ng Diyos. Sa isang tao na binigyan niya ng espiritu, na binigyan niya ng kaluluwa, na binigyan niya ng katawan, na darating ang araw. Siya'y malagutan ng hininga, maubos matapos yung kanyang pagkakataon. Nakunin na ng Panginoon ang buhay na ipinahirap, pero hindi niya nakilala si Kristo. Anong lungkot? Alam po natin mga kapatid, sinabi po yan sa banal na kasulatan, hindi po nalulungkot ang Diyos kung may taong mapapahamak. Kaya po ginawa niya na yung pinakamabuti. Ginawa niya na yung walang ibang makakagawa. Ibinigay niya ang kanyang butong na anak para kung sino mang sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung mga tao na nasa impyerno, hindi nila pwedeng sumbatan ng Diyos eh. Hindi nila pwedeng sabihin, Panginoon, bakit mo kami pinahintulot na mapunta dito sa apoy ng pagdurusa na ito? Hindi mo pwedeng sumbatan ng Diyos. Bakit? Ginawa niya na yung lahat. Ibinigay niya na nga yung kanyang anak para maligtas ka. Anong ginawa mo? Tinanggihan mo ang biyaya ni Kristo. Ayaw po ng Panginoon ang tao mahiwalay sa Kanya. Kaya alam ko, ginusto ng tao na mahiwalay sa Diyos. Kaya po, napakapalad ng mga tao na nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon Jesus. Bakit? Hindi niya daranasin yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Yung napakabuting ninais ng Diyos sa tao, makakamtan niya. Ito yung walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya po may sakit po, masakit ang mahiwalay, masakit ang mawalay. Kung dito po sa magiging karanasan natin sa mundo na to, masakit po yan. Pero bilang mga mananampalataya, salamat dahil meron po tayong Kristo na tanging kaaliwan natin sa mga hirap dito.